Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang aking technical analysis dito po kay Dogwifhat ngayon pong August 9 taong 2024. Pero quick update lamang po tayo rito kaya diretso na po tayo sa pagte-technical analysis dito sa kanyang daily chart time frame na ito. At ayan, meron po tayong isang pattern dito. Isa po itong wedge pattern na binubuo ng dalawang kulay puti na linya. At yan, ito po yung kanyang upper portion at ito naman po yung kanyang lower portion. At nitong nakalipas po na mga August 4 ay nakaranas po siya ng breakout dito sa lower portion nito. At yan, nagpatuloy po siya sa kanyang pagbagsak pero dito nitong mga August 5 at saka August 6 ay bumuo po siya ng isang rejection. At pagkatapos po niyan ay umangat po siya at bumuling bumalik sa loob ng ating pattern. Kaya sa madaling salita ay isa po itong false breakout. At dahil dyan ay pwede po, kailangan po nating i-adjust. Magkakaroon tayo ng readjustment sa ating pattern dito. Kaya ito na po yung panibagong lower portion ng ating pattern dito. Kaya ayan, medyo habaan na rin natin yung ating lower portion. Yan, lower portion ng ating pattern dito. Kaya ayan, mukhang ayan, yan po yung ating lower portion dito. Ayan, isang mahabang descending wedge pattern. At mapapansin po natin dito na dito po nag-umpisa noong May 29 na mag-consolidate dito sa loob ng ating pattern ang market price nitong si Dogwifhat. Kaya ayan pa rin po. Ngayon ay nakikita po natin dito na ang kanyang Hall Street Indicator ay kulay red yung kanyang pangangatawan at habang humahaba po ito ay nananatiling malusog po yung sukat ng pangangatawan nito. Ibig pong sabihin ay maski nakaranas po ng yan, pagtalbog yan, or pag-angat itong si Dogwifhat ay hindi po ibig sabihin na ito na yung kanyang na makaka-recover na siya. Yan, sapagkat bearish pa rin po yung kalagayan. Kaya ang sabi ng ating Hall Street Indicator ay ito lamang ay isang retracement, yan, or isang correction. Kaya sa madaling salita ay yan, posibleng ganito po yung kanyang magiging galaw. Pagkatapos niyang tumalbog rito ay maaring aabot lamang po siya rito, pagkatapos ay magpapatuloy po siya ulit sa kanyang nararanasang pagbagsak. Kaya yan po ang ipinapakita ng ating Hall Street Indicator dito na signal. Samantala, yung ating QQE mode indicator naman dito ay kulay red po yung mga QQE bars natin na nagsasabing bearish na rin po ang kalagayan ni Dogwifhat. Ibig sabihin ay sang-ayon po siya sa signal ng ating Hall Street Indicator. Yun nga lang at lumiliit po yung mga sukat ng mga nabubuong QQE bars natin dito na nagsasabing ito na rin yung retracement or correction. Kaya ayan, malamang ay sa paparating na araw ay kung muling lalaki yung sukat ng mga QQE bars natin dito ay ayan, yan na po yung simula na magpapatuloy sa pagbagsak itong si Dogwifhat. Pero ayan, wag po tayong pakakasiguro na ganito po ang posibleng mangyari kasi may posibilidad na rin po na itong si Dogwifhat ay magpatuloy sa kanyang pag-angat sa presyo. Ayan, katulad nito at posibleng kung or posible po niyang susubukang basagin yung upper portion ng ating pattern dito. At kung pag nabasag po ito ay magpapatuloy po siya sa kanyang pag-angat sa presyo. Kaya yan na rin po yung binabantayan natin dito sa ating QQE mode indicator. Yan, nagpatuloy po yan, dire-diretso po yan. At ayan, diretsong lumiit yung sukat ng mga kulay red na QQE bar natin dito. At kapag lumabas yung kulay blue na QQE bar natin dito ay ayan na rin po. At masasabi kong itong si Dogwifhat ay makaka-recover na kung magagawa niyang basagin yung upper portion ng ating pattern dito. Ayan. At syempre, kung sasang-ayon ang ating Hall Street Indicator at ang ating QQE mode indicator. Ayan, dito.
Pagdating naman po sa ating trades ay na-trigger po yung aking buy pending order dito sa 1.516 nitong pang nakalipas na August 4. Kaya yan, na-trigger na po yan. At pagkatapos po niyan ay dapat ay nakapag-set po tayo kaagad ng isang sell pending order or take profit sa presyong 2.117. Kaya ayan, yan po yung aking mga live spot trading positions dito po kay Dogwifhat. Kaya yan po yung updated na aking mga live trades. Kaya ayan, kung nais po ninyo akong sabayan, ay ayan, malaya po ninyong kopyahin yung aking trade setup dito kay Dogwifhat. Meron po akong 4 na mga sell pending orders dito na nakatapat po sa mga price levels ng mga resistance lines natin dito. At meron na lamang po akong nag-iisa na buy pending order na nakatapat naman po dito sa panghuling support line po natin yan. Bottom support line po natin yan na nandito sa 1.003. Kaya ayan, gaya na aking sinabi kanina ay malaya po ninyong kopyahin yan para sabayan ako sa aking pagtitrade dito kay Dogwifhat. Para pag umangat si Dogwifhat ay sabay-sabay po tayong nakakapag-take profit. At kapag bumabagsak naman po ito ay sabay-sabay po tayong nakakapag-accumulate. Maaari po ninyong i-pause ang video na ito para kopyahin or i-set up ang inyong mga trades base sa mga price levels na ito kung saan na rin po nakaset up yung aking mga actual trades. At ayan, sa mga bago lamang po dito, ay check na lamang po ninyo ang description ng video na ito para malaman kung anong platform at mga indicators ang ginagamit ko dito. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.